Ako si Lorlyn Garcia Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Naglabas ng pahayag si President Ferdinand Marcos Jr. kamakailan sa kanyang naging state visit sa Estados Unidos patungkol sa lagay ng bansa sa South China Sea. Ayon sa Presidente, ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay malaki ang naitutulong sa pagtatatag ng kapayapaan sa South China Sea at Indo-Pacific region. Binigyan din ni PBBM ang pangangailangan para sa patuloy na bilateral na talakayan sa gitna ng mabilis na pagbabago ng geopolitical dynamics. Samantala, sa gaganaping SONA 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa na wala siyang gana at hindi niya balak makipagplastikan sa ilang mga kongresista at ilang mga taga-Malacanang na kanyang nakaalitan. Kabilang rin sina Senators Robin Padilla, Bongo at Amy Marcos sa mga walang balak na dumalo sa SONA. Sa nagdaang SONA ng Pangulo, matatandaang isa sa naging highlight ng kanyang talumpati ay ang pagbabawal ng pogo sa bansa. Gayunpaman, ilang internet-related games ang kasalukuyang sakit ng ulo ng ilang mambabatas dahil na rin sa nagiging epekto nito sa mga mamamayan. Alamin ang ulat na ito ni Princess Castro. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Isa ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa nakatanggap ng standing ovation sa nagdaang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay bunsod ng kabi-kabila ang raid ng iligal na operasyon ng Internet Gaming Licensee kung saan naitala ang mga kaso ng rape, murder, human trafficking, money laundering at iba pa. Bago pa ito, ilan sa mga naghain ng panukala upang ito ay iban sa Pilipinas ay sina Deputy Minority Leader Franz Castro, House Assistant Minority Leader Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ilan sa mga nasangkot at pinag-usapang individual kaugnay ng investigasyon sa Pogo ay si dismissed Bambantarlac Mayor alias Alice Guo na nakumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Chinese national na nagngangalang Go Waping. Kasalukuyan itong nakakulong sa Pasig City Jail bunsod ng patong-patong na kasong kaniyang kinakaharap gaya ng human trafficking, tax evasion at money laundering. Bukod kay Guo ay isa rin sa mga naugnay sa kasong ito ay si Cassandra Ong na sangkot sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kasama sa mga personalidad na sangkot din sa naturang operasyon ng Pogo Hub na ito ay si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kapwa sila pinadalhan ng Regional Trial Court Branch 118 ng Angeles City, Pampanga ng arrest warrants dahil sa qualified trafficking in persons in connection with the illegal activities. Kaugnay naman sa pagsawata ng mga ahensya ng gobyerno bilang tugon sa direktiba ni PBBM sa Pogo Ban, naatasan din ng Department of Labor and Employment na tulungan ang mga displaced workers na naapektuhan sa pagsasara ng mga Pogo. Bagamat nasolusyonan ang problema sa Pogo, muli namang lumutang ang investigasyon para sa kaso ng 34 na nawawalang sabungero noong 2021 na nakikitang may posibilidad na ugnayan din sa electronic sabong o e-sabong. Ito ay matapos magsiwalat ng impormasyon ng isang whistleblower na si Julie Patidongan
o alias Totoy nitong kamakailan. Bunsod nito, nagsagawa ng isang jack-stay method ang mga diver mula sa Philippine Coast Guard upang ma-retrieve ang labi ng mga sabungero na ayon kay alias Totoy ay itinapon umano sa bunganga ng Bulkang Taal sa Batangas. Kaugnay nito ay patuloy ang pagganda ng investigasyon ng pulisya at ng pamahalaan para sa matagal nang hinihinging hustisya ng mga kaanak ng missing sabungeros. Bagaman nawala na ang mga pogo at naban na rin ang isabong, umusbong naman ang itinuturing na bagong sakit sa lipunan, ang online gambling. Bunsod ng mga naitatalang kaso ng pagkalulong at humaling ng mga Pilipino maging ng mga kabataan sa online gambling, ilang mga panukala sa regulasyon at total ban ang inihain ng mga senador sa kanilang priority bills para sa 20th Congress. Una na rito ang bill na isinumite ni Senator Sherwin Gatchalian na layong magpatupad ng stricter regulations sa online gambling gaya ng pagban sa electronic wallet sa betting games at pag-impose ng minimum cash-in amount na 10,000 pesos. Habang total ban naman sa online gambling ang inihain ni Senator Juan Miguel Zubiri na sinuportahan ng ilang mga senador gaya ni na Senator Christopher Go, Senator Ronald De La Rosa at Senator Rafael Tulfo. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit tutol si Gatchalian sa total ban na ito ay bunsod ng posibilidad na magpatuloy ang mga manlalaro sa underground operations o black market. Gayunpaman, ilan sa mga parehong layunin ng kanilang mga panukala ay ang advertisement block at paghimok sa influencers na tumigil na sa pag-promote ng naturang sugal. Kaugnay ng nakaraang utos ni Pangulong Marcos sa kanyang nagdaang SONA na ipagbawal ang lahat ng pogo sa bansa, umaasa rin ang ilang mambabatas na mabanggit ang online gambling sa SONA ng Pangulo ngayong araw. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force.